Paano nga ba nakarating ang mga staff na repolyo mula sa Ottoman Empire papuntang Sweden? Dahil lahat yan sa taong ito, si Haring Charles o Karl ang ika-12. Nang maghari siya sa edad 15, sinamantala ng mga karatig bansa ang pagkakataon para bawiin ang mga teritoryong nasakop ng mga Suweko noong nakaraang siglo. Tinawag ito ang Great Northern War. Sa simula, nagpakitang gila si Charles at natalo ang mga Ruso, Danes at Polish. Sunod-sunod ang tagumpay niya. Pero matapos ang isang maling pagtatangkang salakain ng Rusya sa panahon ng taglamig, wag na wag mong gagawin yun, winakasan ni Tsar Pedro ang Dakila ang hukbong Suweko at tumakas si Charles ang 12 papunta sa Imperyong Ottoman. Ang planong 2 linggo ni Charles ay naging 5 taong pagsubok sa panghikayat sa sultan na labanan ang mga Ruso. Sa huli, pinatalsik ng mga Ottoman si Charles, kaya bumalik siya sa Sweden, ngunit bago ito, nabaon muna siya sa utang. Sinundan siya ng mga Ottoman na may utang siya pabalik sa Sweden at nagdala ng pagkain tulad ng dolma, stuffed grape leaves. Hindi ideal ang Sweden sa pagtanim ng ubas, kaya ayon sa cookbook ni Casevare, noong ika-18 siglo, pwedeng repolyo ang gamitin kapalit ng dahon ng ubas. Dito nagsimula ang koldomar o cabbage dolmar. Sinunod ko ang 250 taong gulang na recipe na ito na medyo iba kaysa sa makabagong bersyon at sa totoo lang, mas mahirap ito sa tingin ko. Pero sulit naman ang lasa sa lahat ng hirap. Ito ay giniling na baka na may pampalasa na binalot sa dahon ng repolyo. Anong hindi mo magugustuhan doon? Para sa mas marami pang kasaysayan ng pagkain, panuorin mo ako sa YouTube. At para sa recipe, pumunta ka sa tastinghistory.com.